Pare, ito'y payong kaibigan lamang. Hindi naman sa nais kong mangialam sa buhay mo. Ang sakin lamang ay, anong naisipan mo pare? Bakit mo nagawang lokohin ang asawa mong si Maring Belen? Napakabait niyang asawa sa iyo. Ay ako'y isip sa iyo pare. Napakabait ng asawa mo. Malambing. Masarap magluto. Palakaibigan at napakamasayahin. Isipin mo pare, malapit nang magtapos ng sekundarya si June, ang panganay mo. Iiwan mo pa sila? Alam mo kung tutuusin, magpasalamat ka at siya ang naging asawa mo. Hindi ka tulad dun sa akin. Wala nang ibang ginawa kundi magbunga nga buong araw. Ang misis ko, ni ayaw magtrabaho. May pera, ayaw magnegosyo. Tinamaan ng magaling mula umaga hanggang gabi. FB, TikTok na nga lamang. Pare, ikipinapayuhan ko lamang. Payong kaibigan lamang. Payong kapatid ika nga. Ayaw ko nga lamang na maligaw ka nga ng landas. Mahirap ng pagsisihan ng mga bagay-bagay. Yan ang payo ni Ronnie, ang kumpare at kaibigan, kapwa truck driver ni Roy. Itong si Roy ay matagal ng driver ng mga truck. Ang kanilang biyahe ay mula probinsya patungo ng Maynila. Napakarami nga nilang karga, iba't ibang mga kalakal galing Calabarzon. Binata pa nga lamang itong si Roy, yun na ang kanyang hanap buhay. Bata pa lamang siya ay matiisin na nga ito sa hirap ng buhay. Lahat ng mga pagsubok, hinaharap nga niya ng taas noo. Pero, ang ipinagtataka nga ng lahat, kung kailan nga siya nagkaedad, ngayon pa siya madaling sumuko, madaling mapagod sa buhay na meron siya. Ayaw na nga raw niya na mabuhay sa probinsya, kesyo pabigat lamang daw sa kanya ang kanyang mag-ina. Si Roy, kapiling ang kanyang asawang si Belen at ang kanyang anak na si June. Sa matagal na panahon, nakatira nga sila sa probinsya. Nung simula, mahal na mahal nga nila ang isa't isa. Pero itong si Roy, tila ba nag-iiba? Nais na nga raw niya ng mas magandang buhay. Yung tipong mas magaan naman dahil yun daw ang buhay na kanyang deserve. Dahil nga ang trabaho ni Roy ay palaging lumuluwas ng Maynila, marami na nga siyang nagiging kaibigan, kakilala, katawanan, kakulitan, iba't ibang mga dalaga. Hanggang sa iyon nga, naakit itong si Roy sa isang dalaga. At gusto nga ni Roy, doon na nga lamang sa Maynila manirahan, kasama ang kanyang bagong partner ngayon. Handa siyang pabayaan ang mag-ina sa probinsya. Tutal, pakiramdam niya, parang nanlalamig na nga raw sa kanya ang kanyang misis. Kahit na kung tutuusin, siya itong wala nang pakialam sa kanyang asawa. Ilang beses na nga itong pinayuhan ng kanyang mga kaibigan. Mali nga daw ang kanyang gagawin. Maling talikuran niya ang kanyang mga responsibilidad bilang asawa at ama sa kanyang pamilya. Ang tanong nga nila, paano si Belen? Anong gagawin nga niya sa kanyang buhay? Kalahati ng buhay niya, inialay na nga niya sa kanyang asawang si Roy. Tapos ngayon, iiwan niya sa ere? Paano naman si June? Umaasa ang uniko iho ni Roy na makakapagkolehiyo ito sa tulong at suporta ng kanyang ama. Paano na ang kanyang mga pangarap? Kaya nga lamang ay sadyang sarado na ang puso at isipan ni Roy. Buo na ang kanyang pasya. Dumating ang araw ng Biyernes, may biyaheng papuntang Maynila. Itong si Roy. Meron siyang trabaho ng araw na iyon. Hindi man lamang siya nagpaalam ng maayos sa kanyang misis. Ay sadyang nakakaawa itong si Belen dahil wala siyang kaalam-alam na itong kanyang mister na pinakamamahal ay hindi na pala muling uuwi.
Lumipas ang 1, 2, 3 araw at gabi. Sinusubukang tawagan ni Belen ang number ng kanyang asawa subalit out of coverage area ito. Muling ginamit ni June ang kanyang cellphone upang kontakin ang kanyang ama pero wala, ni hindi nga ito nagri-ring. Sobrang nagwo-worry na ang mag-ina dito kay Roy. Ilang araw pa ang lumipas. Ngayon, 10 araw na, hindi pa rin umuuwi itong si Roy. Kinausap ni Belen ang kanyang anak at sinabing, "June, ano? Tumawag na ba ang iyong ama? Aba, nung isang araw pa tayong tumatawag, mahigit ng 1 linggo, ano bang problema?" "Anong balita, June? Tumawag na ba ang iyong ama? Wala pa rin? Baka may text sa sa'yo. O baka may chat sa'yo. Wala din? Anong problema? Baka naman may sira ng cellphone mo. Wala ka na bang load? Mag-load ka muna ₱100. May load ka? Anong problema? Bakit hindi natin siya magawang tawagan? Bakit hindi mag-ring ang cellphone niya? Ano bang problema? Mahigit ng 1 linggong hindi umuuwi ang iyong ama, anak. Baka kung napaano na ang kanyang grupo. Labis na akong nag-aalala sa iyong ama." Yan ang sabi ni Belen. Nung parehong gabi, sinubukang tawagan ni Belen itong si Ronnie, ang kanyang kumpare, ang kaibigan ng kanyang asawa at katrabaho. Nais niyang alamin kung ano nga bang balita na sa kanyang mister. Bakit hindi pa nga ito umuuwi? "Oh, Mare. Napatawag ka. Sino? Si Roy? Ay nako. Pasensya na, Mare, pero napalipat kasi ako ng ruta. Medyo malayo na ako, nasa Abar na ako. Wala akong balita sa iyong asawa pero susubukan kong gumawa ng paraan. Kukontakin ko yung mga katrabaho namin. At baka makabalita ako, sasabihan kita agad. Ha? Sige. May gagawin pa ako. Paalam. Ikamusta mo kay June? Ge. Yan ang palusot ni Ronnie. Dahil ang totoo, alam talaga niya kung nasaan ang kanyang kumpare. Yun na nga bang sinasabi ko sa iyo, pare. Kahit anong gawin mong palit ng SIM card at cellphone, hahanapin ka ng iyong mag-ina. Pamilya kayo. Malamang hahanapin ka nila. Ano? Pabayaan ko? Hindi kaya ng aking konsensya, pare. Pero kung ayaw mo na nga sa kanila, huwag mong taguan. Tapatin mo, pare. Nang hindi umaasa ang asawa mo at ang anak mo na babalik ka pa. Huwag ganito. Maawa ka naman sa kanila. Ang sabi naman ni Roy, "Pare, ano bagang sabi ko sa iyo? Hayaan mo na nga sila't nakakapagod na. Walang pagbabago ang buhay namin sa matagal na panahon. Malas ang buhay ko sa babaeng yan. Nakakapagod, nakakabagot. Isipin mo nga, pare. Ha? Paano akong gaganahang magtrabaho? Yung asawa ko, walang ibang ginawa kundi magtrabaho at unahin ang aming anak. Aba, meron din akong pangangailangan. Hindi na nga siya maganda eh. Aarte pa siya ng ganun. Samantalang dito kay Yuri, batang-bata, pare, batang-bata, sariwang-sariwa. Ang maganda pa dyan, meron siyang sariling trabaho at hindi umaasa nga sa akin. Wala kaming anak, kaya wala akong masyadong isipin. Mas maganda ang buhay sa Maynila, pare. Kung ako sa'yo, tularan mo ko. Nang hindi ka nagkakaganyan, mukhang hindi ka naman masaya sa piling ng asawa mo. Itong si Roy, mukhang wala na nga itong kabalak-balak na balikan ng kanyang mag-ina sa probinsya. Kaya naman, kesa umasa pa ang mag-ina nga ni Belen, sinadya ni Ronnie ang kanyang kumare at pinagtapat ang buong katotohanan.
Alam mo, Mare, kung tutuusin, ayaw kong sa akin pa itong magmula. Ayaw kong sa akin pa magmula ang mga bagay na ito dahil wala akong karapatan. Huwag mo sanang isiping sinisiraan ko si paring Roy sa iyo, pero ito ang tunay. Ito ang buong katotohanan. Siguro mga 4, 5 o 7 buwan na nakakalipas nang makilala ng iyong asawa si Yuri, isang dalaga sa Maynila. Sabi nga ng asawa mo, di hamak na mas bata, mas maganda, mas maputi, at mas kaya nga daw siyang paligayahin ng babaeng iyon kumpara sa iyo. Sa matagal na panahon palagi silang magkatawagan. Nasa biyahe pa lamang kami, nagkikiligan ang dalawang iyon. Akala ko nung simula biruan lang, kulitan lang. Pero habang tumatagal, seryoso na pala ang kanilang tinginan. At napag-alaman ko na, buo na pala ang kanyang loob na iwanan kayo. Maniwala ka, Mare, sinubukan ko siyang pigilan. Sinubukan ko siyang payuhan. Pero ayaw niyang makinig sa akin. Kumare, bago ng SIM card ng asawa mo. Heto ang kanyang phone number. Kung nais mo siyang makausap, tawagan mo siya ngayon na. Mare, wag mo sanang isiping sinisiraan kong asawa mo nga sa iyo. At patawarin mo ako kung ngayon ko lang sinabi ang mga bagay na ito dahil ayaw ko talagang mangialam. Pero sadyang naaawa na ako kay June at sa iyo. Napakasakit para kay Belen na malaman ang buong katotohanan sa kaibigan pa ng kanyang asawa. Alam ni Belen na hindi nga ito kakayani ng kanyang anak kapag nalaman. Nais mang ilihim ni Belen sa kanyang anak ang bagay na iyon. Hindi naman niya alam na nakikinig pala itong si June sa likod ng pintuan. Alam na nga niya ang katotohanan. Palibhasa kahit papaano ay may isip ng kanya itong si June. Hindi na nga siya masyadong nagpadala. Ayaw niya ngang ipakita sa kanyang ina na siya ay sobrang nasasaktan dahil ayaw niyang manghina ang loob ng kanyang inang si Belen. Pumasok nga siya sa bahay at kinausap ang kanyang ninong Ronnie at sinabing wala nga raw silang magagawa dahil nagpasya na ang kanyang ama. Papabayaan na nga lamang daw nila at ipagpapatuloy na nga lamang nilang mag-ina ang buhay. Hindi ito maaaring maging dahilan upang tumigil ang mundo sa kanila. Ang dagdag pa nga ni June, kung ang nais ng kanyang ama ay kapayapaan at kalayaan, edi bahala ng araw ito sa kanyang buhay. Sinasabi ni June sa kanyang ninong ang mga bagay na ito nang may ngiti sa kanyang mga labi. Pero ang totoo, bakas ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Masamang masama ang kanyang loob at nagngangalit ang kanyang ngipin sa galit. Sa paglipas ng mga araw, itong si Roy nagtataka na. Bakit daw ang kanyang kumparing si Ronnie hindi na nga siya kinakausap pa? Hindi man lamang siya binibigyan ng balita kung tumawag ba rito ang kanyang asawa at anak. Lumipas pa ang ilang mga araw, walang pagbabago. Walang balitang nakakalap itong si Roy tungkol sa kanyang mag-ina. Kaya ngayon, ramdam nga niya ang tunay na kalayaan. Nag-enjoy na nga ito sa buhay doon sa Maynila kasama ang kanyang napakabatang kasintahan. Kaya naman pala, itong si Ronnie abala sa pag-aasikaso ng kanyang mga requirements. Nais pala niyang mag-abroad. Nag-apply nga ito bilang isang OFW sa Saudi Arabia. Balik naman tayo sa mag-ina. Kay Belen at kay June, naging mahirap ang buhay para sa kanila. Pero tulad ng sinabi ko, nagtulungan ang mag-ina upang makaraos sa buhay. Patuloy pa rin sa pagkatrabaho, itong si Belen. Benta ng ganito, luto ng ganyan, maglalaba dito, magtuturo ganyan. Lahat ng racket na maaari niyang pasukan, pinapasukan niya. Itong si June, habang nag-aaral, pinipilit na mag-sideline din. Nang dahil sa tulong ng gabay ng Panginoon, nakaraos ang mag-ina, makalipas pa ang ilang mga taon.
Hanggang sa makagraduate na nga ng sekundarya itong si June at ngayon, college student na. Dahil nga sa suporta ng kanyang ina, nais niyang lakasan ang kanyang loob upang makapagtapos ng pag-aaral. Ngayon, si Belen isang proud na kasambahay, samantalang si June pinipilit na maging isang working student. Kapag walang pasok, humahanap nga siya ng extra racket para naman kumita siya ng sapat na pera, pandagdag man lamang para sa kanyang tuition fee. Sa mahal ng bilihin ngayon, malaking tulong yun. Ngayon, buo na ang loob ni June. Nais nga raw niyang mag-abroad kung hindi siya makapagtapos ng kolehiyo. Nais niyang tulungan na makaipon ng sapat na pera ang kanyang ina. Tutal, inaalok nga siya ng kanyang ninong Ronnie. Bakit nga naman hindi? Bakit naman siya tatanggi sa isang payo at sa isang offer na maganda naman ang epekto? Tutal, wala naman siyang asawa, wala pang anak, at batang-bata pa. Pero dahil sadyang masipag mag-aral si June, tinapos niya ang kanyang 2 taong kurso sa kolehiyo, saka nga siya nagsubok na mag-apply abroad. Kung sa bagay, maging successful man siya sa abroad o hindi, at least meron na nga siyang diploma na maaari niyang ipagmalaki sa kanyang ina at sa mga tao. Abay, dumating na agad ang magandang balita. Natanggap nga ito sa isang trabaho sa Riyadh, sa loob ng isang opisina, sa isang malaking kumpanya ng langis. At sa tulong mismo ng kanyang ninong Ronnie, ginastosan itong si June at masayang-masaya nga ito. Lalo na nga si Belen dahil kahit paano, mag-isa man siya, alam niyang magiging maganda ang buhay ng kanyang anak. Isang supportive mother itong si Belen kay June. Alam kasi niya at may tiwala nga ito kay June na ang kanyang pangarap sa buhay, palagi siyang kasama. At ng araw ng pag-alis, napakahigpit ng yakap nitong si June sa kanyang ina. Nais niyang palakasin ang loob nito kaya hindi siya umiyak. Pinipilit niyang hindi umiyak. Napakalaki ng kanyang respeto at paghanga sa kanyang ina dahil bata pa nga lamang siya. Lahat ng ginagawa ng kanyang ina ay para naman sa kanya. This time, babawi daw siya. Bagamat excited na itong si June, meron pa ring takot sa kanyang puso. Takot pa rin siya dahil sino ba namang hindi? Kung iyan ang buhay ni June at Belen, kamusta na nga kaya itong si Roy? Itong si Roy, nasa Maynila pa rin kasama ang kanyang kabit na ngayon ay nagsilang na ng isang malusog na batang lalaki. Napakaligaya nga ni Roy sa puntong ito. Sa matagal na panahon ni hindi man lamang niya inalam kung kamusta na nga ba ang kanyang asawang si Belen o kamusta na ba ang buhay ng kanyang uniko iho noon na si June. Dahil sa puntong ito, nagkaroon na nga ng isang bagong pamilya, itong si Roy. Sabihin niyo nga sa akin, ganun ba kadaling kalimutan na meron ka ng asawa at anak na iniwan? Dahil lamang sa kahirapan? Patuloy pa rin nagsasama itong si Roy at ang kanyang kasintahang si Yuri. Magkasama nga nilang inaalagaan ang kanilang supling, samantalang si Belen hanggang sa ngayon abalang-abala pa rin. Sa tulong ng mga kaibigan at mga kamag-anak, hindi na nga nalulungkot itong si Belen. Lalo na nga ngayon, aliw na aliw itong magtinda ng kung ano-anong pagkain sa harap ng kanyang bahay. Malaki ang tulong nitong si June sa buhay ng kanyang ina. Sabi nga ni Belen, mabuti na nga lamang at responsable ang kanyang anak. Si June patuloy pa rin ang pag-iipon sa ibang bansa. Lahat ng perang kanyang kinikita, hindi niya nga inuubo sa mga material na bagay. Napakaraming goal nitong si June. Kasama na nga dyan ay maipaayos ang kanyang tahanan sa Pilipinas. Basta, ang mahalaga,
Papadalahan niya palagi buwan-buwan ng pagkain at gamot at pera syempre ang kanyang ina para sa kanyang mga pangangailangan. Malaki rin ang utang na loob ni June sa kanyang ninong Ronnie. Kahit papaano, meron siya nag-iisang taong maaari niyang takbuhan sa panahon ng mga pangangailangan. Tapos, nagpasya pa ang magninong na sabay raw silang uuwi ng Pilipinas upang sorpresahin ang kanilang mga pamilya. Medyo malungkot nga lamang dahil ang sabi nga ni Ronnie, dahil medyo umiidad na nga raw siya, baka hindi na siya bumalik ng abroad. Pero okay lang yan. Sabi nga ni Ronnie, malakas naman ang loob ni June. Kakayanin nga niya kahit wala pa ito. Makalipas ang isang buwan, nakauwi na nga itong si June at Ronnie sa Pilipinas. Itong si June, hindi naman siya madamot. Lahat ng kaibigan ng kanyang ina, binibigyan niya ng pasalubong, lalong-lalo na ang mga kamag-anak. Lahat ng mga taong nagparamdam ng pagmamahal nila sa kanilang dalawa, hindi niya nga tinatalikuran, hindi niya kinakalimutan. Kaya itong si June, puring-puri ng mga kabarangay niya. Napakabait kasi niya. At kahit nakailan, hindi pinabayaan ng kanyang ina, kahit pa napakalayo ng bansa na kanyang napuntahan. Di katulad ng iba dyan, diba? Nakakatuwa pa dahil itong si Belen at ang kanyang anak na si June, pag nag-uusap, lahat ng happy memories lamang ang pinag-uusapan. Kahit isang beses, hindi naging si Roy ang topic nila. Ayaw kasi ni June na pag-usapan pa ang tungkol sa kanyang ama. Maaring masama pa rin ang kanyang loob pero sabihin mo, masisisi mo ba itong si June? Pag-uwi nga niya ng Pilipinas, ipinagawa na nga nila ang kanilang bahay. Ngayon, up and down na, sementado pa. Napakasarap sa pakiramdam, maganda ang tahanan, sariling lupa pa ang tinitirikan. Bumabalik nga sa kanilang alaala yung mga panahong bumabaha ng tubig sa loob ng kanilang barong-barong dahil may butas ang bubong. Pero ngayon, kahit bumagyo pa ng bumagyo, ni hindi papasukin ng tubig ang kanilang salas. Ang proud na sabi ni June sa kanyang ina, tapos na nga raw yung mga panahong tuwing bumabagyo, ay nagdadakot sila ng tubig gamit ang tabo at daspan dahil pinapasok ang kabahayan. Tapos na yung mga panahong minsan, hindi na nga sila kumakain ng kanin sa araw-araw dahil wala silang budget. Ngayon, sila pa ang namimigay ng bigas sa kapitbahay. Tapos na yung mga panahong nakikinood lamang sila ng TV sa kapitbahay. Alam naman ni June, hindi sila mayaman. Pero napakalaking bagay sa kanya na mabigyan ng magandang tahanan ng kanyang ina. Kahit tapos nang gawin ang kanilang bahay, nag-apply muli sa abroad si June dahil sayang naman daw ang laki ng kanyang katawan kung uuwi agad siya ng Pilipinas at tatambay na lamang, di ba? Ang sarap sa pakiramdam ng mahal mo ang trabaho mo. Kumikita ka ng sapat at naiibigay mo sa iyong pamilya ang kanilang mga pangangailangan. At sa puntong ito, walang balak tumigil si June. Ang problema, nalaman, nabalitaan ni Roy na kanyang ama ang nangyari sa kanilang buhay ngayon. Palibhasa, nagkakalabuan na nga sila ng kanyang kinakasama, kaya itong kanyang dating pamilya, nais niyang balikan. Ano nga bang dahilan kung bakit nagtatalo ang magkasintahan? Eto kasing si Roy, palaging late nang umuwi sa dami ng trabahong kanyang ginagawa. Ang kanyang anak na 10 taong gulang, inaabutan niya sa bahay, mag-isa at gutom na gutom. Nasaan na nga ba ang kanyang kinakasama? Nasaan na ang ina ng batang anak nitong si Roy? Ala, nandoon kasama ang kanyang mga barkada na di hamak na mas bata kay Roy. Buhay single itong si Yuri.
Sa makatuwid, kung ano man ang ginawa ni Roy sa kanyang dating pamilya, parehong bagay na ginagawa ni Yuri sa kanya. Hanggang lumakas na nga ang loob ni Roy. Umuwi siya ng probinsya, bit-bit ang kanyang anak sa ikalawang pamilya. Nang mahanap niya ang tahanan ng kanyang mag-ina, si Belen at June, nagulat siya dahil nakita niya ang isang napakalaking tahanan. Nang umagang iyon, nagulat na nga lamang si Belen dahil may kumakatok sa gate. Nang makita nga ni Belen ang mukha ni Roy, agad niyang isinara ang gate muli. Pero itong si Roy, napakaingay, napakakulit. Hoy! Buksan mo to! Hoy! Baka nakakalimutan mo, Belen. Anak ko ang nagpagawa ng bahay na ito at hindi ikaw. Ibig sabihin, may parte pa rin ako sa bahay na ito. Ang kapal ng mukha ninyong mag-ina kung hindi nyo ako papapasukin dito. Hindi naman siya pinapansin ni Belen. Itong si Roy nagpupumilit pa rin na makapasok sa bahay. Agad namang tumawag si Belen sa anak niyang si June. At ang sabi nga nito ay huwag pagbubuksan ng gate ng kanyang ama. Pero itong si Roy sadyang napakatigas ng ulo, nagpupumilit pa rin. Tumatawag na nga siya ng atensyon, nakakahiya na sa mga kapitbahay. Nagawan niya ng paraan na buksan ang gate, kaya nakapasok nga siya. Subalit, bago pa lamang siya makapasok sa mismong tahanan, natigilan siya dahil itong si Belen nilakasan ng telepono. Magaling! Ang kapal ng mukha ninyo. Anong sabi ninyo? Ang bahay ko ay bahay ninyo? Saan ang galing yun? Nasaan ang iyong hiya? Ang kapal ng mukha niyong magpakita pa dito pagkatapos ng ginawa ninyo sa amin ni inay. At ngayon, mag-uuwi ka pa ng batang ni hindi ko kaano-ano. Ano bang tumatakbo sa isipan mo, ha, Itay? Ano bang tumatakbo sa maliit mong kokote? Iniisip mo na ganun kadaling kalimutan ang kalokohang ginawa mo? Huwag kang hangal. Kaya nga lamang nagmamakaawa naman this time itong si Roy na siya'y tanggapin sa bahay na iyon dahil kaawa-awa naman daw ang batang kanyang kasama. Kahit pasabihing matibay ang loob ni Belen at June, naging malambot ang kanilang puso. Pumayag silang manirahan saglit itong si Roy kasama ang bata sa bahay na iyon. Dahil naaawa nga raw sila sa bata. Unang-una, walang kasalanan ng batang iyon sa kanila. Ang sabi ni June, ilang buwan na nga lamang uuwi na siyang muli ng Pilipinas. Magtutuos daw silang dalawa ng kanyang ama. Si Belen, wala na nga siyang ibang ginawa. Pumasok siyang muli ng tahanan at nag-focus sa mga gawain niya. Nang parehong araw, kumalat na nga ang balita sa barangay na iyon. Nagbalik na nga si Roy sa barangay. Lahat sila masama ang loob kay Roy dahil sa kanyang ginawa kay Belen at kay June. Ni hindi nga siya makalabas ng bahay upang bumili man lamang ng pagkain. Ni hindi siya makabili ng posporo o kaya naman lighter tuwing siya ay magsisigarilyo. Napakatalas kasi ng tingin ng mga kapitbahay niya sa kanya. Imagine ninyo, walang trabaho itong si Roy. Ang kanyang anak na 10 taong gulang, hindi nag-aaral. Kaya ang ending, kain-tulog lamang sila sa loob ng ilang buwan sa loob ng bahay ni June. Hindi naman sila kinakausap ni Belen. Ang problema, nakahalata si Belen. Napansin nga niya ang maling ugali ng anak ni Roy. Aba, pumapasok ito ng lihim sa ilang mga kwarto sa bahay na iyon at nakikialam
ng ilang mga gamit. Tuwing kanyang sinisita, parang walang galang sa kanya. May mga pagkakataong pang sinasagot-sagot siya at sinisigawan. Walang pakialam sa batang ito, si Roy. Hinahayaan lamang niya. Ang mga bagay na ito ay agad niyang sinasabi kay June. Maging si June, nag-uumapaw na ang galit sa kanyang ama. Kaya lang, anong kanyang magagawa? Ilang buwan pa bago siya muling makauwi ng Pilipinas. 3? 2? Kaya itong si Belen, upang makaiwas sa problema, inilak na nga niya ang lahat ng kwarto sa loob ng bahay na iyon. Tuwing papasok ka, kakailanganin mo ng susi. Gumagawa lamang siya ng paraan upang makaiwas sa problema. Pero itong si Roy, siya pa ang masama ang loob kay Belen. At sinabing, anak naman niya ang nagtatrabaho. Bakit kailangan magdamot daw si Belen? Hanggang sa uminit na ngang muli ang usapan. Nagkakasigawan na nga eh. Itong si Roy, balak pang saktan si Belen. Inaambaan na nga niya ng kamao. Buti na nga lamang, agad na nag-report ang kabarangay nitong si Belen sa barangay hall. Maya-maya pa, dumating na ang mga tanod at dinampot itong si Roy. Ang paliwanag ni Roy, Kapitan, isipin ninyo, pagkain lamang naman ang aking pinakikiusap, Kapitan. Ano bang mali doon? Napakadamot ng babaeng yan. Akala mo naman, siya ang nagkatrabaho, hindi naman. Kapitan, walang kaisip-isip. Alam niyang may kasama akong bata sa bahay na iyon. Anong gusto niyang mangyari? Magutom yun doon. Yan ang katwiran ni Roy. Pero ang sabi ni Kapitan, kahit po sabihing pagkain lamang iyon, ang tanong ko po sa inyo, Mang Roy, bakit niyo po kailangang iasa kay June at kay Belen ang mga pangailangan ninyo? Hindi po lingid sa aming kaalaman ang inyong ginawa. Kung umasta po kayo, parang meron pa kayong karapatan sa bahay na iyon. Alam niyo kung tutuusin, walang mali sa ginawa ni Aling Belen. Hindi po siya madamot. Nag-iingat lamang siya. Tulad po ng inyong sinabi, hindi kanya ang mga pag-aari doon at bilang isang ina, ang kanyang magagawa lamang ay ingatan ng mga iyon. Mang Roy, hindi po ba't wala kayong trabaho? Ano pong balak ninyo? Kung ako sa inyo, mag-asikaso po kayo ng biodata at mag-apply na lamang. Huwag niyo pong iasa sa ibang tao ang inyong mga responsibilidad. Huwag naman pong sanang sasama ang inyong loob. Pero sa aking nakikita, okay naman po si Aling Belen nung wala kayo. Pero nang kayo'y magbalik, nagkaroon ng mas malaking problema. Pati itong si June na may trabaho sa ibang bansa. Naaabala. Kung ako po sa inyo, magbalik po kayo sa Maynila at hanapin ang inyong asawa doon. Ang inyong bagong asawa, ang ina ng batang ito, para merong mag-aalaga sa kanya. Yan ang sabi ni Kapitan. Maya-maya pa, nagdatingan na yung mga malayong kamag-anak ni Roy. Lahat sila, minumura si Roy. Sa malamang, ni isa, walang kakampi sa kanya. Kaya lang itong si Roy, hindi nga makaalis ng barangay na iyon. Hindi siya makabalik ng Maynila. Ang kanyang dahilan, wala nga raw siyang pera. Baka naman daw maaaring magstay muna siya sa bahay ng kanyang anak habang hindi pa ito umuuwi. Nangangako raw ito na bago umuwi si June, aalis daw siya sa bahay na iyon. Pero sa ngayon, kailangan daw niya ng matitirahan. Kawawa daw kasi ang kanyang anak. Siyempre, malambot lamang ang puso ni Belen. Muli, hinayaan niyang tumira sa bahay na iyon, itong si Roy at ang kanyang anak. Ilang araw at linggo pa ang lumipas, malapit na ngang umuwi si June ng Pilipinas. 1 buwan na nga lamang.
May mga pagkakataong si Belen nagluluto para sa 3 tao. Para sa kanya, para kay Roy, at para sa bata. Dahil naaawa nga raw siya sa batang iyon. Pero masyadong mapili itong si Roy. Hindi niya kinakain ang anumang lutuin ng kanyang dating asawa. Kaya ang ending, nagugutom pati ang bata. Nagkasakit pa nga ito. Kaya itong si Roy, ang kapal ng mukha. Nang dahil sa gutom at karamdaman, pinakailaman niya ang ilang mga gamit ni June. Aba, hindi niya pinalagpas ang ilang mga sapatos na koleksyon pa ni June ng matagal na panahon. Ibinenta niya ang 3 pares sa mga iyon. Siyempre, nagkapera nga agad ito. Ang problema pa, may pagkakataong munti ka na nga niyang kuhanin ang TV sa may salas at balak ibenta. Ang kapal ng mukha, hindi ba? Pero buti na nga lamang at dumating si Belen. Naabutan niya nga ang ginagawa ni Roy. Dahil dyan, muli silang nagtalo. At sa pagkakataong iyon, sinaktan ni Roy si Belen. Wala naman siyang kalam-alam na bigla palang umuwi itong si June ng mas maaga. At mismong si June na ang nakakita sa kanyang ginawang kalokohan at kahayupan. Wala nang imik-imik pa. Sinuntok ni June ang kanyang ama sa sobrang galit. Sinikmuraan niya ito. Sinipa niya. Kung makikita nga ninyo, ang mukha ni Belen abay nakakaawa. Pumutok na ang nguso nito at may pasapa sa mukha. Dahil yan kay Roy. Ang sigaw ni June sa kanyang sariling ama, "Sino ka ba sa iyong tingin? Sino ka ba sa akala mo? Ha? Ano bang akala mo, ha? Na kaya ako pumayag na tumira ka dito kasama ang batang yan? Dahil mahal kita? Dahil mahalaga ka pa rin sa akin bilang ama? Huwag kang hunghang. Ang nais ko lang ay hindi ka makalayo. Hindi ka makatakas. Gusto ko ako mismo ang dudurog sa mukha mo. Malaki na ang pinagbago ng buhay naming mag-ina mula nang mawala ka. Nihanda na nga kaming kalimutan yung kalokohang ginawa mo. Tapos bigla kang lilitaw kung kailan ako umalis? Ha? Ipinapaako mo sa amin ni inay ang mga bagay na dapat ikaw ang mag-provide sa anak mo. Kapal mo talaga no? Ngayon, sinaktan mo ang aking inay? Huwag mong isipin na handa pa akong igalang ka. Hindi mo alam. Hindi mo alam kung gaanong hirap ang dinanas ng aking inay nung mawala ka. Ilang pagsubok ang magkasama namin dinaanan. Wala kang karapatan na saktan ng aking inay. Tandaan mo to. Para lang malaman mo. Para lang malaman mo, hindi na kita kinikilala bilang aking ama. Iginagalang lang kita dahil mas matanda ka at dahil tao ka rin. Pero tulad mo, tao lang din ako. Kung hindi ko kayang patawarin ka, pasensyahan tayo. Dahil sa ginawa mo kay inay, lintik lang mo walang ganti. Umalis ka na dito. Alis! Yan ang sigaw ni June. Nang dahil sa pangyayaring ito, si Roy at ang kanyang anak hindi malaman kung saan tutungo. Wala siyang kaibigang malapitan. Walang kamag-anak na matawagan. Ngayon, itong mag-ama namamalimos ng awa at pera sa mga tao. Nang maipon nga nila ang pera, nagtungo silang muli ng Maynila. Hinanap niya ang kanyang dating karelasyon. Iniwan ni Roy ang kanyang anak sa piling ng ina nga nito at si Roy umalis muli.
Alam kasi niya na mas maganda ang buhay nitong batang ito sa piling ng kanyang asawa kumpara sa kanya. Tila ba ngayon pa lamang pumapasok sa kanyang isipan ang lahat ng pagkakamaling kanyang ginawa. Si Roy balik sa dating buhay na mamalimos sa mga tao. Samantalang itong si June muling kinausap si Belen at sinabing, sabi nga nitong si June sa kanyang ina, hindi siya masamang tao at hindi naman siya perpekto. Kung sana nga raw ay bumalik itong si Roy sa kanilang buhay upang bumawi, ay okay lang. Handa siyang tanggapin ito. Pero hindi. Anong kanyang ginawa? Kain, tulog, utos. Iniaasa pa kay Belen at sa kanya ang responsibilidad sa batang kanyang anak sa labas. Ang kapal ng mukha, di ba? Isa pa raw bilang isang anak, hindi niya hahayaan ang kahit na sino, maging kanyang ama pa, ang sakta ng kanyang ina. Hindi kahit kailan, maubos man ang kanyang yaman. Niyakap ng napakahigpit nitong si Belen, si June. Dahil mismong siya, hindi niya alam kung paanong papatawarin itong si Roy. Lumipas pa ang ilang mga linggo at mga buwan, wala na nga silang mabalita tungkol kay Roy. Habang ang buhay ng mag-ina, tuloy pa rin sa pag-asenso. Itong si June, may asawa na, may anak pa, 2. Hanggang sa ngayon, nag-a-abroad pa rin siya. Dahil sayang naman daw ang tikas ng kanyang katawan kung matutulad siya sa kanyang ama. Ang misis naman itong si June ay napakabait din, dating OFW sa Japan. Ngayon, kasama ni Belen sa araw-araw. Si Belen, dahil nga matanda na ito, nais na nga niyang kalimutan ng tuluyan ang mapait na nakaraan. Hindi man tuluyang sinabi ni Belen at June, alam nila sa kanilang sarili na handa na nga silang kalimutan at patawarin itong si Roy. Sana nga lamang daw ay nagsisi na ito. Sana nga lamang daw ay nasa maayos itong kalagayan. Sana nga lamang. Kasi itong si Roy hanggang sa ngayon, patuloy na namumuhay sa bangketa doon sa Kamaynilaan. Nabubuhay sa limos na bigay ng ibang tao. Wala na nga itong maalala tungkol sa kanyang nakaraan dahil nagkaroon na nga siya ng sakit sa pag-iisip. Marahil ito na ang naging karma niya sa lahat ng kasamaang kanyang ginawa sa kanyang asawa at anak noon. Nawa ay nagsilbing aral ang istoryang ito sa ating lahat na mahalin at ingatan ang ating pamilya, ang ating magulang. Dahil walang tutumbas na halaga ng pera sa tunay na pag-ibig. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Shout out time! Binabati ko po ng isang magandang araw si Miss Pressy Katcha, Celia Gonzalez, Ana Jean Ambaro, Yolinda Castillo, Corazon Mendoza, Rebecca Portentado, Esteli Reyes, Mailen Del Rosario at Mirna Galicia. Hi, Viola Buwan from Italy, Lelen from London, Imelda Bermoy from France, Benilda Malayo, hello po sa inyo, at sa inyo rin po, Miss Yasmin Daclexon. Maraming salamat po sa inyong mga komento at iniwang mga salita. Ito po ay bumaon mismo sa aking puso. Na-appreciate ko po ang effort ninyo. Maraming salamat. At sa mga tagapakinig natin ngayon, please don't forget to subscribe. See you again next time. This is Juan Imalia TV. Paalam!